Welcome back to our channel. Bibidyo ka na naman. Nagsaing ka na ba? Tatapusin ko lang pagkatapos magsasaing na ako. Ewan ko sa'yo, bahala ka. For today's video, ay mag-unbox na naman po tayo ng isang item. Simulan na po natin kagad. Ito po ay galing din sa Shopee. Ayos naman yung kanyang packaging. Medyo kulang lang sa bubble wrap. Buksan na po natin. Meron siyang instruction manual. At ito na po yung item. Isa siyang rice cooker. At pwede rin siyang steamer. Ito yung kanyang power cord. Ito yung takip. So kung mag-i-steam tayo ay ganyan ang setup niya. Pero kung magsasaing naman tayo ay ito. At tamang-tama po, pinagsasaing na tayo. Kaya tara po, baka tayo mapagalitan. Ito po ay 600 watts na rice cooker. Rated frequency niya ay 50 to 60 Hz. At ang rated capacity ay 1.8 liters. 220 to 240 volts ang kanyang voltage. Hinugasan na po natin itong loob ng ating rice cooker. At kung mapapansin po natin ay hindi po siya natatanggal. Huhugasan lang po natin ito mismong loob. Ingat lang po kasi yung mechanism niya ay nandito sa ilalim. Dapat ay hindi po ito mababasa. Ito lang ang ating huhugasan. Yung mismong paglalagay ng ating bigas. Plug na po natin ang ating rice cooker. May dalawang switch po siya dito. Yung gitna ay off. Yung kaliwa ay dalawa yung guhit niya. Tapos yung kanan ay isa. Siguro mas malakas ang power nitong dito sa kaliwa. Mas mabilis tayo makakaluto. Tingnan na lang po natin. Start natin ang ating timer. 682 watts ang kanyang consumption ngayon. Subukan nga natin doon sa kanan. Pag doon sa kanan na switch ay 341 watts ang consumption. Doon po muna tayo sa kaliwa para mabilis tayo makaluto at orasan din natin. 4 minutes at 674 watts po ang consumption. Medyo mainit na ang ating sinaing. 4 minutes, 30 seconds. Kumukulo na po. Hayaan lang natin. At tingnan natin kung anong oras na maluluto. 9 minutes. Halos patuyo na po ang tubig ng ating sinaing. Nakita po natin, bumaba na po yung consumption ng kanyang wattage. Under 1 watt na lang po. 10 minutes, 24 seconds. Tumaas ulit ang consumption. Naging 674 watts. Tapos bumaba ulit ngayon. Pabago-bago, siguro tinatansya yung luto ng sinaing. Palubat na po ang ating camera. Baka ito ay mag-empty.
backup natin para matimingan natin yung kanyang luto. Ang gamit po pala nating camera ay itong Sony ZV-1. Sana umabot siya. Pero may backup naman tayo eh. Kaya okay lang. 19 minutes. Medyo matagal hindi pa rin luto ang ating sinaing. Hindi katulad ng Micromatic nating rice cooker. Parang 17 minutes lang, luto na yung sinaing natin doon. Mas malaki pa yon. Ito, maliit lang, pero bakit kaya ang tagal maluto? Hindi natin alam kung may problema ba sa unit. Kasi parang medyo unusual. 24 minutes na, hindi pa tayo nakakaluto ng sinaing. Pero, yan okay naman siya luto na siya. Ang problema lang, bakit hindi umaangat yung ating rice cooker? Siguro tingnan natin mga hanggang 30 minutes. Pag ganyan pa rin siya, naka-document naman mula sa pag-unbox hanggang sa pag-testing natin. Kaya ipapakita natin sa store na ating binilan kung may problema ba talaga yung unit. At kung ano ang dapat nilang gawin. A little later. Turn off na po natin. Nasagot na po yung ating katanungan. Ito po sa instruction manual, doon sa notes niya. Number 8. Do not leave the multifunctional electric cooker unattended when using it. Turn off the switch manually or unplug the power cord when the cooking is finished. Yan po, malinaw na nakalagay dito sa manual. Hindi lang natin binasa tong manual kasi siguro sanay tayo dun sa mga gamit natin dito sa bahay na nakita nyo naman dun sa last vlog, yung ating rice cooker, yung electric kettle. Lahat po yon ay automatic na nagte-turn off pagkaluto na o mainit na yung tubig. Check na po natin ngayon ang consumption ng Gabor rice cooker. Ang kilowatt hour niya ay 0.112. Ang cost ay 1 peso and 29 centavos. O, kanina ka pa dyan. Sabi mo saglit ka lang. Nasaan na sinaing mo? Eto na Ayan Di ba? Wow! Perfect na perfect ang sinaing dito sa Gabor rice cooker. 1.8 liter yan. May pang-camping na tayo. At kung umabot po kayo hanggang dito, ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Tandaan, huwag kalimutang basahin ang manual.